Hello, hello mga manay. Magandang araw sa ating lahat. At eto nga, kaluluto lang ng ating beef curry. At gusto ko rin sa inyong i-share. Nakatikim na ba kayo neto or nakapagluto na ba kayo neto mga manay? Pero kung hindi pa, gusto ko sa inyong ituro para naman dagdag idea, lalo na kung meron kayong mga karinderya or pwede ring panghandaan. Kaya naman, umpisahan na natin. So bali dito, napakadali lang. Kailangan lang natin ng 600 grams ng baka. Maganda yung may part ng taba para talagang masarap yung ating lulutuin. Then hiniwa ko lang siya ng ganyan kalalaki. Sasabayan natin ng kalahating kilo ng kamatis na hinog na hinog. Then meron tayo ritong panggisa, sibuyas at bawang. So dinamihan ko ng sibuyas. At meron tayong gata ng niyog na pinapiga ko na ng una at pangalawang piga. Dahil tamad tayo sa araw na to para wala nang piga-piga dito sa bahay. Then gagamit tayo ng ating butter oil blend. Gamit ko ay Bakersfield. So ito yung ating gagamitin sa pagigisa. Bali dito, gagamit lang ako ng mga 2 tablespoon. Tutunawin natin yan at kung mapapansin nyo, hindi siya nasusunog, di ba? Di gaya ng ibang butter. Then kapag okay na, saka natin pagsabayin na igisa ang sibuyas, then yung bawang. So igisa-gisa lang natin yan. And again, marami nagko-comment na kung saan ba daw pwede mag-order ng Bob mga manay. Meron po yan sa mga baking store. Meron din po sa online. So i-check nyo lamang po. And available na po ang 250 grams nila. Kaya pwede nyo pong itry yung maliit. Then, ilagay na natin tong kamatis na hinog na hinog. So, mas maganda yung hinog na hinog para talagang mas makatas siya. Ngayon, kung wala kayong kamatis, pwede naman kayo gumamit ng mga 150 ml na tomato sauce. So, takpan natin. Pagkalipas ng another 5 minutes, so piga-pigain natin yan or durug-durugin natin yung kamatis para naman lumabas yung kanyang katas. Gaya nitong ginagawa ko. Ayan. So, dik-dikin lang natin. Then, hinaan na yung apoy para naman maiwasan na masunog. At susundan na natin ang paglagay ng ating baka. Ayan. Para naman maisangkot siya natin. So, mahilig talaga ako magsangkot siya mga manay sa pagluluto. Kahit sinigang, sinasangkot siya ko pa rin. Titimplahan natin ng pamintang pino at 1 tablespoon ng curry powder. Then, pampalasa natin, 1 tablespoon ng patis. So, magdagdag na lang po kayo. Depende po yan sa panlasa ninyo. Then, sangkutsahin lang natin. Gaya ng ginagawa kong to. So, hindi siya yung katulad ng chicken curry mga manay na may carrots, merong patatas. Eto, kamatis yung ating ginamit. Then, tatakpan natin yan. At after ng ilang minuto, so maglalagay ako ng luya. Dapat ito kasama na to kanina pa eh. Naiwan ko. Hindi ko napansin. So naglagay lang ako ng kasing laki ng hinlalaki natin. So ganun lang mga manay. Hindi sobrang laking luya. Yung sakto lang yung laki. Sangkutsahin natin yan at susundan natin ng pangalawang piga ng niyog. So bali dito naglagay po ako ng mga 3 cups ng pangalawang piga ng niyog. Haluin ko lang. Pagkatapos neto, tatakpan ko hanggang sa mapalambot. Ngayon, kapag kulang pa sa palambot, mag-add po tayo ng tubig. Then, after 45 minutes nating pagpapalambot, so ayan, malambot na yung ating baka. Bali dito mga manay, nag-add ako ng 2 cups pa na tubig kanina kasi kinulang pa. Kaya naman, eto. Kung mapapansin nyo, malambot na yung ating karne, kaya naman maglalagay na tayo ng ating unang piga ng niyog. Ito yung coconut cream na 1 in 1/2 cup. Sa magtatanong, bali isang buong malaking niyog po yung aking nagamit dito sa aking recipe. So, hinalo-halo ko lamang ng ganito at hindi ko na po ito tatakpan para naman lumapot yung kanyang gata. Kasi kapag tinatakpan, lumalabnaw yung gata. Then, hayaan lang natin yan na kumulo ng kumulo hanggang sa magmantika o maglangis sa gata. Then, after a few minutes, ayan na mga manay. Naglapot na siya. So, yan. Yung pinakagataan nito kasi yung magdadagdag na lasa
manamis-namis, napaka-creamy. So dito dahil luto na, naglagay tayo ng red bell pepper at siling labuyo para naman sa mga gusto ng maanghang. So hindi ko na dinurog yung labuyo para yung mga bata makakain. Kasi yung mga ibang kasama ko rito gusto mahilig sa maanghang, lalo na po ako. So pipigain ko na lang kapag gusto ko ng maanghang. Then dito, nag-add ako kanina ng asin. So hindi ko na napakita dahil hindi pala napindot yung aking camera. So magdagdag na lang kayo. Tansyahin nyo, again mga manay, lagi ko naman sinasabi, sa pampalasa ng ulam, kayo naman po yung masusunod. Lagi ko naman sinasabi na pwede kayong gumamit ng mga pampalasa na nakasanayan na natin para kayo po yung masunod sa timpla na nais ninyo. Sa akin naman is guide lang kung paano ko siya niluto para pwede nyo pong pagkakitaan. At the same time, isa to sa masarap na panghandaan mga manay. I-try nyo po, promise. Pang-only rice to mga manay. So kung titignan mo siya para siyang kaldereta, pero para siyang sa biryani mga manay. Alam mo yon? So nilagyan ko lang talaga ng twist na pwede siyang Filipino style yung kanyang timpla. At dahil nga gutom na ang aking mga kasama, kaya naman eto na ang ating beef curry na sana po ay matry ninyo. Dahil gustong gusto ko talaga. Kung ano yung mga, alam nyo mga manay, yung mga napapakain ko sa aking mga anak, gusto ko rin ma-share sa inyo para pwede nyo rin pong itry. So ayan po, hanggang dito na lang. Kaya naman tara, kain po tayo.